Ex-kapamilya nawala ng project matapos lumantad. Kapamilya Kapuso actors magsasama sa isang proyekto, tingnan ang mga detalye. Tila hindi maganda ang naging reaksyon ng iba sa kilalang mga awit si Mark Bautista pagkatapos niyang magpahayag na sa publiko bilang isang bisexual. Noong taong 2018, ipinahayag ni Mark sa kanyang aklat na may pamagat na Beyond the Mark sa isang panayam kasama si Karen Davila. Ibinunyag ni Mark na naapektuhan ang kanyang karera dahil nawalan siya ng ilang proyekto. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi niya pinagsisihan ang pagpapahayag sa kanyang sexual orientation. Inilahad ni Mark Bautista na kahit na siya ay bisexual, maaari pa rin siyang ma-inlove sa babae at nagnanais pa rin niya magkaroon ng sariling pamilya. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "First nang lumabas ang dami palang ganitong reactions, sabi ko dapat ba hindi o natinloy ang lahat. Pero ngayon masasabi ko it's the best decision na nagawa ko, sobrang iba ang paramdam, no regrets. Kung ano man ang nangyari, kung hindi na ako tatanggapin ng showbiz o wala ng show, ready ako. Open pa rin ako to fall in love with a girl kasi gusto ko talagang magka-family, gusto ko magkaanak and all that. I'm still open to it, kung may babae na tatanggapin ako and all that. Kung mag-fall ako or ma-inlove ako sa isang babae, wala akong problema. Tatanda ako, sino maiiwan? Saan ko bibigay ang pinaghirapan ko? Sino mag-aalaga sa akin? Basically, naisip ko rin na dapat siguro may kasama ako or may anak or something." Kasunod nito ay inalala rin niya yung sexual abuse na naranasan niya dahil sa isang kamag-anak nung siya'y bata pa. Dagdag pa niya, "Nung time na yon may point sa buhay ko na kine-question ko kung hindi nangyari sa akin yon, sino kaya ang Mark ngayon? Baka ibang tao siya? May naisip pa ako na, I'm sorry Mark na bata na nangyari sa yon. You were so helpless. Hindi mo rin naman alam. Sorry kung may nag-grab sa iyo na something sa childhood mo." Maalalang nagsimulang sumikat si Mark noong 2003 matapos sumali sa Philippine reality TV talent na Star for a Night. Siya ay naging grand finalist sa nasabing kompetisyon at nakuha ang 3rd place. Samantala sa ibang balita naman, ay pinatitiyak ni Senator Bong Revilla na mas maraming sorpresa pa ang magaganap sa mga susunod na episode ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Mrs. Season 2. Labi siyang nagpapasalamat at puno ng pasasalamat sa tagumpay ng pilot episode ng kanilang lingguhang action comedy series sa GMA7. Noong nakaraang linggo, February 4, nakatanggap din sila ng magandang feedback at mga komento mula sa ibang manonood sa pagbabalik ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Gayunman, ayon kay Senator Bong, maaari itong muna ang kanyang programa sa GMA7 para sa 2024 dahil natakda siyang gumawa ng pelikula. Bukod sa itinataguyod ang pelikula niya kasama sa Gillian Ward at sa kanilang reunion project ni megastar Sharon Cuneta, balita ring makakilahok siya sa Metro Manila Film Festival 2024. Kasalukuyang inaayos ang malaking proyektong pelikula ang kanilang gagawin. Hanina Coco Martin, Senator Robin Padilla at Senator Lito Lapid na posibleng maging kanilang entry sa MMFF ngayong taon. Tungkol naman sa politika, dininay ni Bong Revilla na may balak siyang tumakbo sa higher position sa next presidential elections. Tatakbo muna siya bilang re-electionist next year pero wala siyang plano na kumendidato sa mas mataas na posisyon. Aniya, ayoko na, may phobia na ako dyan, yan ang dahilan kung bakit siya nakulong. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.